Ano kung sinubukan ng iyong sanggol na kausapin ka araw-araw? At baka napalampas mo ito nang hindi mo namamalayan. May 5 bagay na talagang gustong-gusto ng iyong sanggol. Nakaukit sa biyolohiya nito at halos walang mga magulang ang sapat na gumagawa nito Hindi dahil hindi nila mahal ang kanilang mga anak, pero dahil walang nagsabi sa kaniya. Hindi ito tungkol sa mga laruan, mamahaling mga high-tech na gadget o mga komplikadong pamamaraan. Napakasimple lang ng inaasahan sa iyo ng iyong sanggol. Napakahalata na karamihan sa mga magulang araw-araw na nararanasan ng di napapansin. Napatunayan ng agam na kapag 5 pangangailangang ito'y di natugunan, masusukat ito ng mga researcher. Ang pagkakaiba sa istruktura ng utak makalipas ang ilang taon, ganito kahalaga bago tayo magsimula. Narito ang isang bagay tungkol sa utak ng iyong sanggol na natutuklasan na karamihan. Nakakagulat talagang baby mo. Hindi pasibong nilalang na naghihintay lumaki ang sanggol. May programang panlipunan siyang sopistikado. Kahanga-hangang sinusuri nito ang mga mukha. Binabago niya ang mga emosyon, makinig sa mga huwaran at bumuo ng isang mental na modelo ng mundo. Halos buo, batay sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa kanya. Bawat sandaling kasama ang iyong sanggol ay datos at tinitipon niya ito. Narito ang 5 bagay na gustong-gusto ng mga sanggol. Hindi lang ito simpleng gusto, kundi malalim na biological na pangangailangan ng karanasang mahalaga sa pag-unlad. Masusukat ng mga researchers ang epekto nito sa istruktura ng utak pagkalipas ng mga taon. Kaya naman napakahalaga din ng paksang ito. Simulan natin sa unang punto at pangako ko sa iyo, magugulat ka sa isang ito. Ang unang bagay na gustong-gusto ng mga sanggol at halos walang magulang ang gumagawa nito. Tama na ang mabagal na ekspresyon ng mukha. Mga damit na eksaherado, medyo mahaba lang ng kaunti. Oo talaga, yun lang. Mga mananaliksik mula sa Universidad ng Washington. Natuklasan na kapag ang isang magulang nag-e-ekspresyon ng mukha ng malinaw, mga matay dilat na biyat, malalaking ngiti ng pagkagulat, pinalabis at nalayam, anatilihin ito ng ilang segundo para magmukhang natural at kapansin-pansin. Nangyayari sa utak ng sanggol. Mga landas ng munal, responsable para sa pagkilala sa emosyon. Mas matindi at mas paulit-ulit na mag-activate kaysa sa isang normal na pakikipag-ugnayan ng harapan. Anong ibig sabihin ito sa mga konkretong termino? Itak ng iyong sanggol. Nag-aaral bumasa ng emosyon at habang binabagalan at pinalalabis, mas maraming pag-uulit ang ginagawa ng sanggol. Pero ito ang sabi ng maraming magulang. Gawin mo nang hindi mo namamalayan, nagmamadali sila. Ang kanilang mga ekspresyon, nag-ayos sila ng muka at pagkatapos ay agad na lumipat sa ibang bagay. Nag-uusap sila, umiwas ng tingin. Iniba nila ang usapan at ang sanggol na paparating na. Sinimulan niya lang iproseso ang nakita niya. Nawawala yung bintana. Parang binabasa mo ang pahina ng librong mabilis na nililipat. May nakukuha kang piraso pero hindi ang buong kwento. Pag bumagat at pag nagmukha kang malaki. Surpresa at panatilihin mo ito Nakatingin sa mga mata ng iyong sanggol. Binibigyan mo ng oras ang utak niya para mag-download ng signal. Ganap na emosyon. At gustong-gusto ito ng iyong sanggol. Gustong-gusto niya talaga to. Sa susunod mong subukan, tingnan mo. Pipitigang ka ng iyong sanggol. Halos hindi gumagalaw. Pagkatapos ay karaniwang napisa. Sa isa sa Melanie, ang pinakatapat na nakita mo. Dahil para sa iyong sanggol, ang sandaling ito ng ibinahaging pagpapahayag. Yan ang koneksyon. Pag-ibig ito ang pinaka-interesante sa buong mundo. Ang hindi napapansin ng karamihan sa mga magulang. Yung tipong sa tuwing gagawin mo yan, hindi ka lang basta gumagawa ng mga link. Ikaw ang magtayo, literal na bahagi ng utak ng sanggol na tutulong sa kanya na umunawa sa iba, makipagkaibigan, ayusin ang away at magkaroon ng empatiya. Dito nagsisimula sa pagtitig sa muka ng mas matagal. Subukan ito. Pangalawang punto na tayo. At may nahawakan itong isang bagay na halos walang modernong magulang na nakakaalam. Bagaman dekada na ang agam nito, pangalawang paborito ng mga sanggol ito ang serve at return, pero hindi ang karaniwang bersyon ng mga magulang. Kapag sa tingin nila, alam nila, baka narinig mo na ang terminong ito. Patuloy itong pinag-uusapan ng mga mananaliksik at mga pediatrician. Pero ang gusto kong ibahagi sa iyo, higit pa ito sa balangtas dahil ang serve at return na yon ay nababago ang utak ng sanggol tungo sa katatagan. Wika at emosyonal na regulasyon. May isang mahalagang sangkap na karamihan sa mga paliwanag, laktawan. Ganito ito gumagana. May ginagawa ang iyong sanggol, isa tunog, isa suyak, isang kilos, isang galaw patungo sa ilo. Yan ang serbisyo at tumutugon ka. Yan ang simpleng pagbabalik, hindi ba?
Pero ang sangkap na nakakaligtaan ng karamihan ay ito. Mahalaga ang kalidad ng tubon. Walang katapusang higit pa sa dalas, ulitin natin ito. Hindi mahalaga ang dalas ng mga tugon mo, ganyan ang paraan, kung saan ikaw ang may pananagidang. Kapag natatanggap ng mga sanggol ang tinatawag ng mga mananaliksik na isasagot na may konting tensya, ibig sabihin, isang sagot na direktang sumasalamin sa sino ang gumagaya o sino ang bumubuo. Eksakto sa giyowa ng sanggol. Nirerehistro ito ng kanilang upak, hindi katulad ng pangkalahatang sabot, mga neural circuit na may kaugnayan sa sanhi at bunga, sa komunikasyon, at ang pag-unawa sa lipunan ay mas malakas na pinapagana. Literal na natututo ang sanggol sa isang antas, malalim na kapangyarihang neurological na taglay ng kanyang mga kilos, na kaya niyang mangyari ang mga bagay na inaasahan niya at narito ang mangyayari. Sa maraming bahay, isang tunog lang mula sa sanggol, sagot ng magulang, oo, sabay balik sa ginagawa. Yan ay isang sagot, ngunit hindi ito nakasalalay. Hindi yon sumasalamin sa ginawa ng sanggol. Wala itong basehan, maganda ito pero generic lang. Ang isang tunay na natatanging sagot ay mas ganito ang hitsura. Ang magulang, tumutugon ng may parehong tono ng boses, parehong ritmo, tapos dagdagan mo pa ng konti. Pinaas niya ang kanyang tilay, hinihimpay ang tugon ng sanggol. Ang mga magulang ay tumugon bilang tugon sa palitang ito. Ito ang unang pag-uusap ng iyong sanggol. At ang mga neuroscientists sa Harvard Center, sa pag-unlad ng bata, na ipakita na hanggang itong uri na interaksyon, tunay na kontinghente, ay isa sa mga pinakamalakas na karanasan para sa pag-unlad ng utak na magagamit ng isang sanggol sa unang taon ng buhay. Ang hindi napapansin ng karamihan sa mga magulang, yan ang nakasanayan ng mga sanggol na nakakatanggap ng mga interaksyon, isa, pare-pareho at dekalidad na kita. Bumuo ng mas malawak na bokabularyo, isa, mas malakas na merurya sa pagtatrabaho at mas mahusay na regulasyon, emosyonal sa edad na 3 kumpara sa mga sanggol at tumatanggap ng parehong dami ng pangkalahatang atensyon, ngunit mas konting kakayahang tumugon ng hindi inaasahan. Hindi ito ang dami ng oras dati, mga interaksyon na pinakamahalaga, ganyan ang kalidad ng bawat isa. At mas nagiging interesante pa ito, ang mga sanggol sa pag-aaral na pinayagang lumaban, sandalian at pagkatapos ay nagtagumpay ng mag-isa. Nagpakita ng mga antas ng gantimpalang dopaminergic. Masusukat sa kanilang utak. Mas mataas ng malaki kaysa sa mga sanggol kung kanina ibinigay lang ang solusyon. Sa madaling salita, ang pakikibaka, mas lalong pinagbuti ang tagumpay. At ang pakiramdam na yun, nakakahumaling ang sandaling iyon kung kailan ako nagtagumpay ng mag-isa. Sa madaling salita, nagbibigay ito ng motibasyon. Ganito ang madalas mangyari sa karamihan ng magulang na nagtutulak. Dahil sa likas na hangaring protektahan ng sanggol, sa takot na baka agad silang makialam, inaabot ng sanggol ang isang bagay. Ibinibigay ito ng magulang sa sanggol na nahihirapan sa laruan. Nilulutas ng magulang ang problema at sa tuwing nangyayari ito, nalalampasan ng sanggol ang isang maliit na panahon ng paglaki ng neuron. Hindi ibig sabihin niyan ay aalis ka na. Hindi umiiyak at naghihirap ang iyong sanggol. Produktibo ang keyword. Naghahanap ka ng gitnang lugar kung saan ang hamon ay bahagyang higit pa sa madaling magagawa ng iyong sanggol. Ngunit hindi naman ganong kalala na nagiging nalulula at nasa kahirapan at manatili kang malapit sa kanya. Nagpapalakas loob ka gamit ang mukha at boses pero hinahayaan mong sanggol ang gumawa. Ay mas may kakayahan kaysa sa iniisip mo at panoorin siyang tuklasing ito mismo. Isa ito sa mga isang magandang bagay na mararanasan mo kailanman. Narito ang ika-4 na punto at ang isang ito ay masyadong minamaliit kaya nakakadismaya sa tuwing pinag-uusapan ko ito. Simple lang ito, malakas at bihirang pag-usapan. Pang-4 na gusto ng mga sanggol ay ang titigan sila. Hindi para kausapin natin sila, kundi para aliwin natin sila. Dahan-dahan lang na pinapanood, ng mainit, na may isang buong atensyon. Sa psikolohiyang pangkaunlaran, mayroong isang konsepto na tinatawag na pagbune ng pag-aayos at tinutukoy niya ang mga tahimik na sandaling iyon kung saan ang isang magulang at ang kanilang sanggol ay naroroon lamang. Isa sa isa pa, walang agenda nang walang simulasyon. Walang ingay, 2 taong nakatingin lang sa mata ng isa't isa, magkasama. Dr. Daniel Stern, isa sa mga pinakamaimpluwensyang mananaliksik sa psikolohiya ng sanggol, gumugol ng mga dekada sa pagdodokumento ng mga sandaling ito at ang kanyang natuklasan. Yan ang pag-tune. Ay hindi lamang isang magandang bonus sa relasyon ng magulang at anak. Baby, ayon iyan sa kanyang pananaliksik, ang pangunahing mekanismo kung saan ang mga sanggol natututunan nila kung ano ang pakiramdam ng maintindihan. Isipin mo, hindi pa nakakapagsalita ang sanggol mo.
Hindi niya maipahayag ang nararamdaman, kaya natututunan niyang mahalaga ang kanyang kalooban at emosyon. Wasto at kinikinala, ito ay sa pamamagitan ng iyong mga mata, sa pamamagitan ng iyong muka, sa mga tahimik na sandali habang pinapanood mo siya. At kung saan makikita niya sa ekspresyon mo na nakikita mo siya. Oo kapag ang mga sandaling ito ay palaging nangyayari, mga sanggol, bumuo ng tinatawag na mga mananaliksik na modelo 1, ligtas na panloob na gawarya. Sa panimula, isang malalim at walang malay na paniniwala na ligtas ang mundo. Na ang mga relasyon ay mapagkakatiwalaan at karapat-dapat silang mahayim. Ang paniniwalang ito na nabuo noong unang taon ng buhay, naguhubog sa pakikipag-ugnayan ng tao sa iba habang buhay. Ngunit itong mangyayari sa maraming modernong tahanan, mga cellphone at kaba, mga magulang na naroon pero lutang ang isip. Ang mga sanggol na maraming estimulasyon pero kulang sa ayos, masyadong maingay at magulo, ay hindi napapansin ng maraming magulang. Ito ay dahil wala nang ibang kailangan ng iyong sanggol. Kailangan ng iyong sanggol na bantayan mo siya. Hindi sa pamamagitan ng paggawa ng ibang bagay ng sabay-sabay, wala sa background, ituon mo lang ang iyong tansin sa kanya. Pareho lang talaga doon, 5 minutong pag-tune, pagluhod ng walang gulo kada araw. Kung saan ka lang uupo kasama ang iyong sanggol. Makipag-eye contact, i-synchronize ang iyong mga ekspresyon, huminga ng dahan-dahan, maaaring magkaroon ng isang epekto. Masusukat sa emosyonal na pagunlad nito, libre ito, available pa rin ito at hinihintay ka na ng iyong sanggol. Mas nagiging interesante pa ito kapag pinag-uusapan natin ang ika-5 punto dahil ang huli ay marahil ang pinakasalungat sa intusyon sa lahat at maaari nitong ganap na baguhin ang iyang paraan ng pag-iisip sa kung ano talaga ang kailangan ng iyong sanggol mula sa iyo. Ika-5 bagay na gustong-gusto ng mga sanggol at halos walang magulang ang nagbibigay sa kanila ng sapat na katahimikan to. Hindi katahimikan sa silid, hindi katahimikan, ibig ko sabihin, iyong katahimikan, iyong paghinto, sa sandaling tumigil ka sa pagpapasigla, tumigil sa pagsasalita, tumigil ka na sa pakikipag-ugnayan at mahintay ka na lang. Narito kung bakit mas mahalaga ito na hindi namamalayan ng karamihan. Patuloy na gumagana ang utak ng iyong sanggol, inaprato niya ng may integridad. Nagbibigay kahulugan sa lahat ng nangyari at ang paggamot na ito. Ang panloob na gawain nito, nangangailangan ng oras ng pahinga. Nangangailangan ito ng espasyo, mananaliksik, pag-aaral sa pagunlad ng utak ng sanggol. Napag-alamang kailangan ng mga sanggol ang regular na low stimulation para sa kanilang natutunan. Parang tulog lang. Inoproseso ng utak ang mga alaala sa mga sandaling gising para makuha ng mga sanggol ang impormasyon, andama at emosyon sa paligid. Moment sa mundong mapang-akit na may mga nagsasalitang gadget, musika at ang patuloy na pagpapasigla ng modernong buhay, ang mga sanggol ay talamak na labis na na-stimulate. Ang overstimulated na sanggol ay hindi masaya. Sanggol itong may nerbiyos na nag-overheat sa pagsubok na magproseso ng impormasyon na hindi kayang hawakan ng kanyang batang utak. Ganito ang itsura nito, nagsisimulang umiwas ng tingin ng iyong sanggol. Iniikot niya ang kanyang ulo, siguro nagsisimula na siyang magalit. At ang natural na reaksyon ng magulang ay, nako, ano kaya ang kailangan ng sanggol? Mas maraming atensyon, mas maraming estimulasyon. Isa bagong laruan, isang kanta. Pero narito ang nakakagulat na bahagi, ang madalas gawin ng iyong sanggol sa mga oras na iyon. Hudyat ito ng pahinga. Sa tanging wika niya, kailangan ko lang magpahinga muna. Habang nakilala mo ang senyales na ito at nirerespeto ito, kapag sinusundan mo ang tingin ng iyong sanggol, palambutin ang iyong mukha, bawasan ang estimulasyon at huminga ka lang. Na ginagawa kang napakalalim na bagay. Tinuturuan mo ang nervous system ng iyong sanggol na i-regulate ang sarili nito. Ikaw ang nagmomodelo ng paghinto. Ipakita mo sa kanya na ligtas ang katahimikan. Hindi kailangan ng iyong sanggol ng patuloy na libangan. Kailangan niya ng magulang na alam kung kailan dapat tumigil. Ang paghinto ay pagmamahal. Ngayon, pagsasamahin ko ito para sa iyo dahil ang 5 ito ay mahalaga. Bumubuo sila ng mas malalim na larawan. Nasa isip ng iyong sanggol na di na kailangan ng higit pa. Kailangan lang niya ng mabubuting bagay. Ginagawa ng may buong presensya at tunay na kamalayan, mga ekspresyon, mabagal at eksaherado na nagbibiro upang bigyan ng panahon ng utak na matutunan ng emosyon ang hindi inaasahang tugon. Itinuro niyang ang boses nito ay may kapangyarihan.
Produktibong pakikibaka na siyang nagpapatibay ng paniniwala na kaya niya. Ang pag-tune ng iyong mga mata ng lubusan na nagsasabi sa kanya na siya ay nakikita at minamahal. At ang regalo ng katahimikan, ang pahinga na nagpapahintulot sa kanyang batang sistema ng nerbiyos na huminga. Hindi ito mga pamamaraan, hindi ito mga tips sa pagiging magulang. Ito ang mga sandaling magiging ang unang pag-unawa ng iyong anak sa kahulugan nito. Maging isang tao sa isang relasyon. Kasama ang isa pang tao at ang pambihirang bagay. Hindi mo kailangan ng diploma. Hindi mo kailangan ng mamahaling programa. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang malawan kung ano talaga ang kailangan ng iyong sanggol. At pagkatapos ay nandyan para sa kanya. Dahil ito ang gusto kong tandaan mo. Pagkatapos ng video mo ito, sa tuwing binabagalan mo ang iyong ekspresyon at hawakan nito ng 1 segundo pa. Sa tuwing sinasalamin mo ang tunog ng iyong sanggol. Sa tuwing pinipigilan mo ang sarili na ayusin ang lahat at hayaan mo siyang magtrabaho na mag-isa. Tuwing uupo ka, ibaba ang telepono at tingnan mo lang ang iyong sanggoy nang may mainit at buong atensyon. Sa tuwing makikilala mo ang hudyat ng paghinto at ang iaalay mo sa iyong sanggol, ang regalo ng katahimikan, sa mga araw-araw na sandaling ito, hinuhubog ang utak at binubuo ang pagkakao. Ikaw ang sumulat ng mga unang kabanata, isang kwentong dadalhin niya habang buhay. Pinapanood ka ng iyong sanggol, natututo ang iyong sanggol mula sa iyo at mahal ka ng iyong sanggol sa lubos na paraan. Walang kondisyon, kaya kabuuan na wala pa siyang sapat na salita para sabihin yon. Pero balang araw, makukuha rin niya ang mga yon at dito magsisimula ang lahat. Nagsisimula na ang lahat ngayon, magsisimula ang lahat sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang nilalaman na tulad nito.